the power, yours is the glory, forever. Hear now, right here, right now. Rend down the heavens, that your glory come down. As we lift you A blessed morning po sa inyong lahat. We are grateful po ni Emer sa privilege na ito na mag-share ng word and to lead all of you to prayer. Nawa po ang mga salitang ating pagbubulay-bulayan ay maging encouragement sa ating lahat sa pagpapatuloy ng ating 40-day prayer and fasting. Ang text po natin sa umagat ito ay matatagpuan sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18. At ito po ang sabi, rejoice always, pray without ceasing, and give thanks in every circumstance, because this is God's will for you in Christ Jesus. The book of 1 Thessalonians is the Apostle Paul's challenge to the believers to strengthen themselves emotionally, spiritually, and to always be ready to serve God and others. At the same time, it provides the following commands for Christian living in the midst of a chaotic environment and distress. So ang una po, we are to rejoice always. We are to rejoice always. To be joyful helps us to remain strong in the midst of unpredictability and precariousness of the situation. We rejoice because everything is in God's control. God is sovereign. That everything will eventually be for His glory and honor. 2 Corinthians chapter 6 verse 10 says, immersed in tears, yet always filled with deep joy. Living on handouts, yet enriching many. Having nothing, having it all. They choose to always rejoice kahit na po sila ay binugbog, ikinulong, sobrang pagod, gutom, walang tulog. And yet they choose to rejoice. By always being filled with deep joy, we are able to strengthen others na marahil kapareho lang ng ating dinadaanan or mas mahirap pa yung kanilang mga dinadaanan. God can still use us kahit na po tayo ay may personal na dinadaanan. Because we choose to rejoice always. Nehemiah chapter 8 verse 10 says, for the joy of the Lord is my strength, is your strength. It is in the Lord that we find the ability to rejoice always. Rejoice always. To be joyful in hope. Na yung kagalakan natin ay mayroong pag-asa, may tinatanaw na pag-asa sa hinaharap. Let us be joyful in all circumstances and in all things. There is constant joy in our hearts when we read and meditate God's Word daily, regularly. Remember the Apostle Paul and Silas, nakakulong sila, but they choose to sing worship to the Lord, glorify God, and be thankful and grateful sa kanilang kalalagayan sa bilangguan. Let us spend time with other believers. Let us share the gospel. Let us disciple. Let us sing praises to our God, even when our hearts are down. Even we are dumbfounded or puzzled about the things that are happening around us, in our community, in our family. Because there is true joy in doing so. Second, we are to pray without ceasing. Yes, pray without ceasing is to set a regular time of prayer, just like Daniel, just like King David.
To pray without ceasing is to persevere in prayer. Patuloy po tayong manalangin with a sense of reverence and devotion. To pray without ceasing is a special time to be alone with our Heavenly Father. At doon nade-develop yung spiritual intimacy natin sa ating Diyos Ama. Intimacy or yada with God through prayer create a deep and meaningful spiritual relationship, leading to divine conception and supernatural life. Prayer is not casting a fishing line with a hook toward God to catch from Him a blessing, but to cast a line toward God so that He might pull ourselves closer to Him. The last one, we are to give thanks in every situation. Let us always give thanks in all circumstances. Let us always give thanks for all things. It is prayer that will enable us to do so. Ephesians 5:19-20, speak to one another in psalms and hymns and spiritual songs, offering praise by singing and making melody with your heart to the Lord, always giving thanks to God, the Father, for all things, in the name of our Lord Jesus Christ. We, as followers of Jesus, should be known for our attitude of gratitude. When was the last time we truly thanked the Lord sa lahat po ng mga bagay na nangyayari sa ating buhay, pamilya, maging sa bansang ito? Thankfulness added to our prayer is key to overcoming anxiety and obtaining the peace of God which surpasses understanding. We are to remember that all things can work for our good. Then and only then, we can rejoice in tribulation, we can rejoice in persecution, and we can rejoice, mga kapatid, even as we go through various trials. Let our gratitude and thanksgiving be a central aspect of our worship and daily life. Let us continually thank the Lord for His grace. Thank the Lord for His mercy na palagi pong bago tuwing umaga. You see, it is God's will for you, for me, to all of us, na mga anak ng Diyos, to be thankful always, to pray without ceasing, and to be joyful all the time in all circumstances. The real victory in all service is won beforehand in prayer. Service is merely gathering up the results. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita sa aming lahat sa umagang ito. Gamitin mo po ito sa ikapagbabago ng aming buhay. At nawa, Panginoon, ay patuloy kaming kumilos, mamuhay ng kalugod-lugod sa iyo. Samahan mo po kami, Panginoon, sa aming pagpapatuloy ng pananalangin. Ito po ang aming dalangin ng may pagsusumamo sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Pastor Louie po ng Tansa, Cavite. Tayo po ay manalangin. Panginoon, Ama, patuloy po kaming lumalapit sa inyo. Dumadalangin po kami na pagpalain niyo po kami na iyong iglesia. Bigyan niyo po kami ng puso na katulad po ng sa inyo. Puso na totoong nagmamahal, may malasakit at pag-ibig sa bawat mga tao, lalo na po sa mga unreached
people dito po sa amin pong bansa. Lord, tulungan niyo po kaming magkaroon ng compassionate heart. Tulungan mo po kami and continue to empower us, Lord, upang magkaroon po kami ng passion sa amin pong ginagawa at patuloy naming gawin na pangangaral, pagbabahagi po ng mabuting balita ng kaligtasan ng iyong pagmamahal. Dalangin ko po, Panginoon, na bigyan mo po kami ng talino at lakas ng loob upang abutin ang mga unreached people sa bawat sulok po ng amin pong bansa. Tulungan mo kami, Lord, na mas lalo pa naming pag-igtingin, magsumika po kami sapagkat batid namin na ang mabuting balita, ang iyong salita, ang iyong kapangyarihan upang magligtas ng mga tao. Dalangin ko, Panginoon, na kayo ang sumama at tumulong po sa amin. Dinadalangin din po namin, Panginoon, na bigyan niyo po kami ng tapang, ng lakas ng loob. Ito pong compassion para po sa mga tao, especially for the lost souls, ay magdala po sa amin ng puso na meron pong lakas ng loob at tapang upang ikalat ang mabuting balita, Panginoon. Tulungan niyo rin po kami bilang iyong katawan, ang iyong pong iglesia, na kami po ay magkaisa, magtulungan, tunay na buklod ng isang layunin na maabot ang amin pong bansang minamahal na Pilipinas, maabot ang bawat mamamayan. Tunay na merong isang layunin at buklod ng iyo pong pagmamahal, Panginoon. Lord, batid po namin na wala po kaming magagawa. Hindi po namin ito kaya. Kulang po ang aming kakayahan, kulang ang aming mga resources. Subalit, naniniwala kami sa inyo na siyang makagagawa ng higit pa sa aming mga panalangin at inaasam. Dalangin ko po ang patuloy na pagkakaisa ng iyong iglesia at maitaas ang iyong dakilang pangalan. Muli, Panginoon, help us, Lord. Tulungan niyo po kami. Dahil wala kaming magagawa kung wala kayo. Dalangin po namin, tulungan mo kami na magkaroon po ng compassion sa mga lost souls at abutin ang bawat isa nangangailangan. Lahat po ng ito ay hinihingi namin, dinadalangin namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magamputan. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom comes, your will be done, on earth as it is in heaven. Lord, we pray for spiritual growth and renewal for church members. Among pag-ampo o Diyos nga adun na Ginooy pagpukaw nimo. Espirituhanon Ginoo nga pagpukaw nimo sa tanan mga kasimbahanan dinhi sa nasod sa Pilipinas. Among pag-ampo o Diyos nga ang matagusa ka mga magtutuo. Magatubo Ginoo sa ilang pagtuo diha kanimo, gugma diha kanimo, pagdaig diha kanimo, pagpangalaga diha kanimo. Among pag-ampo o Dios nga mainiton nga mga lagad diha kanimo. Among pag-ampo o Dios nga tagaan nimo og kaisog ang mga kaigsuonan namo, mga believers o Lord God nga musangyaw gayud sa kamatuoran mahitungod sa gugma ni Kristo Jesus. Salamat kay Amahan nga kining gihimo ni Kristo Jesus ang iyang pagpakamatay, ang iyang pagkabanhaw o Dios amo gayo Ginoong masangyaw ngadto sa amo ang mga higala, silingan, mga tao o Dios nga nagkinahanglan og kaluwasan. Ako nagaampo Amahan nga ikaw Ginoo mag-strengthen sa mga believers o Lord. Dili sila mahadlok, dili Ginoo mutalaw, kun dili Ginoo mudot-dot gayod sa pag paila unsa gyud ang imuhang gugma katuyuan nga ikaw mianhi dinhi sa kalibutan, ingon nga among manluluwa. So Lord God, I pray that they will commit, oh Lord God, in evangelism and making disciples and prayer and worship, oh Lord God, and service. Lord, we are in the end times right now, and Lord, nag-ampog kami nga ang mga kasimbahanan o Dios mo padayon o Dios sa pagpangalagad diya kanimo ang pagsangyaw sa imong mga balita, and that spiritual growth o Lord God and revival mahitabo gayud Ginoo dinhi sa nasod sa Pilipinas. Among pag-ampo Amahan nga ikaw magapanalangin financially sa mga ministries o Lord God. Lord, we pray for supporters. Lord, we pray for believers o Lord God that are willing to
provide, Ginoo, sa mga panginanglanon o Dios. Salamat kay man ikaw magatandog, Ginoo, daghan mga dato o Dios nga wa lang, Ginoo, magamit ang ilang mga salapi. So Lord God, I pray that you will transfer it, O Lord God, and I pray, Lord, that you will provide the needs, O Lord God, of our churches, leaders and ministers, O Lord, and even, Lord, sa mga outreaches. And as we expand, O Lord God, your kingdom here in the Philippines, I pray, Lord, that you will continue, O Lord God, to be our Jehovah Jireh. Thank you, Lord God, for the church programs. I pray, Lord, for the evangelism and discipleship na kini, Ginoo, mapunduhan gayud, Ginoo, sa mga simbahan. And we will finish, O Lord God, your great commission. You have commanded us, O Lord God, to go, therefore, and make disciples to all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son, and teaching them all things that I have commanded you. And lo, I will be with you always to the very end of the age. Thank you, Lord God, because you will never leave your church. You will always provide, O Lord God. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Blessed day of prayer, everyone. We praise and thank the Lord. Our God is great. Our God is sovereign. He is faithful. He is gracious. And He is merciful. And His mercies are new every morning. My name is Pastor Jerome Liomo from Negros Occidental. Today we will going to pray for our pastors, for our leaders, and their families. Let us pray. Father in heaven, we give thanks to you, Lord. We praise you for who you are. We praise you for your loving kindness, your faithfulness, and we praise you, Heavenly Father, sa imong katutong gid sa amon sa matagad adlaw. Sa sining adlaw, Ginoo, ginatugyan namon ang amon nga mga kaugalingon, labi na gid sa amon nga mga kapastoran. Ginapangamuyo namon, Ginoo, ang ila, Ginoo, nga upod sa mga pamilya, kada membro sa panimalay, upod sa mga leaders, kad sa mga members sa mga kasimbahanan, Ginoo, all over the Philippines and all over the world. Dear God, Heavenly Father, we pray that church leaders, including pastors, will be filled with divine wisdom and strength as they guide the congregation. We ask, our God, for you to grant them discernment in all decisions, especially in leadership challenges, and empower them, Father, to fulfill their calling effectively. Oh God, you are God. You alone is the very person nga makagrant sa ni sa ila. And that is why nagapalapit kami sa imo, nga ikaw magahambal sila, magatatap sa ila sa gihapon, Ginoo. We pray for the spiritual, emotional, and physical protection of pastors and their families. We ask you, God, to shield them from attacks and distractions and help them, Heavenly Father, to maintain healthy relationships and strong family bonds. Oh God, Diyos namon, kabay nga ikaw magatatap sa sining mga katawan, and according sa imo nga gugma, and according sa imo Ginoo nga gahom sa amon nga kabuhi. Salamat sa kaluwasan nga ginhatag nimo sa pagi sa imo nga anak. Kagamo sini ang iningatin niyon, ginasalig namon ang tanan-tanan sa imo, ang mga kapastoran namon, mga leaders, kag mga membro sang panimalay, including, Ginoo, kada membro sang kada pamilya. Dalayawon ikaw sa tanan nga tiniyon, and this is our prayer, our praises unto your name alone, for in Jesus' name we pray. Amen. Good morning, everyone. I'm Pastor Efren Valenzuela BTC Jr. from Catanawan, Quezon. Gandang umaga po. I'm Pastor Harold Dizon of National Capital Region. Sabi po sa Matthew 18:19 to 20, again, I say unto you that if two of you shall agree on earth as touching anything that shall I ask, it shall be done for them for my Father which is in heaven. For where two or three are gathered together in my name, there I am in the midst of them. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito na kami ay patuloy na binibigyan mo ng pribilehiyo para makalapit sa iyong trono ng habag at biyaya. Lalong-lalo sa umagang ito, aking pong itataas ang lahat ng kapastoran, lalong-lalo ang kapastoran ng Luzon, Visayas, Mindanao,
na kung saan sila po ay ginagamit po para sa iyong ubasan. Panginoon, ang aking dalangin na patuloy yung bigyan sila ng good health, physical health. Alam ko po, Panginoon, na busy po ang iyong mga lingkod at ang aking dalangin na bigyan mo po sila ng kalakasan. Higit sa lahat, ay bigyan mo din sila ng wisdom na mag-exercise para sa kalakasan ng kanilang pangangatawan. At ganun din, Panginoon, ang aking dalangin ay matuto na bigyan kapahingahan ang katawang panlupa na pinagkaloob mo sa kanila, Lord. Sa kanilang ginagawa, ng aking dalangin, Panginoon, na patuloy silang magsilbing may katapatan sa puso para sa papalawak ng iyong kaharian, na hindi sila napapagod, di sila na bibigatan sa gawaing pinagkaloob mo sa kanila, Panginoon. Kaya ang aking dalangin na bigyan mo po ng servanthood attitude ang lahat ng kapastoran at magkaroon talaga ng kaligayahan sa pagsisilbi para sa ikalalawak ng iyong kaharian. Tunay nga, Panginoon, ang lahat ng bagay na ito ay nanggagaling sa iyo. Kaya inarapat namin na ikaw ay papurihan, pasalamatan, higit sa lahat, naniniwala kami na ang aming panalangin ay diringgin mo. Salamat po, Ama. Naniniwala kami na ito ang tamang paraan na kami ay makalapit sa iyo. Itong aking samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay magpapatuloy sa panalangin at ang ipapanalangin po natin ay ang gabay ng Panginoon sa lahat po ng mga pastor at leaders na humaharap sa mga challenges sa buhay. So samahan niyo po kami muli sa panalangin ito. Father God, we acknowledge your goodness, your faithfulness, your sovereignty, and your perfect plan for all of us. You said in your word, Lord God, that you are the God of a perfect plan for all of us, and you will never withhold any good things that will come for those whose heart are fully committed to you. Yes, Lord. Right now, Lord God, we're praying for all the pastors and leaders, Luzon, Visayas, and Mindanao, for our guidance, O Lord God, in facing challenges. Yes. We're not free. We agree. We're vulnerable, O Lord God, for all the trials. But right now, Lord God, we have a God na pwede po kami lumapit, Panginoon, at patuloy po namin itaas sa ang mga likod nito. Lord, we are praying, O Lord God, ng physical and emotional and spiritual strength, O Lord God, sa lahat po ng mga lingkod mo to endure, O Lord God, difficulties, O Lord God. We ask, O Lord God, to sustain them with your strength, O Lord God, and give them, O Lord God, ng resiliency in times, O Lord God, of during trials. Hindi po madali, pero salamat sapagkat ikaw ang kasama namin. Amen. At ikaw po, Panginoon, ang nangako, O Lord God, na di mo kami pababayaan o iwanan ng Panginoon. Yes, Lord. Also, Lord God, we are praying for wisdom and discernment, O Lord God, as they seek and receive the divine counsel and divine guidance, O Lord God, in making decision-making, Lord God. We are very thankful, Lord God, for the clarity and discernment, O Lord God, in handling every difficulties and challenges that they're facing right now, Lord Yes, God. Father. At the same time, Lord God, we are praying, O Lord God, for your protection, O Lord God, because you said in your word that you are near to the brokenhearted and save the crushed in the spirit. Lord, we are praying, O Lord God, for every pastor and leader that they remain encouraged despite of the opposition, despite of the setbacks, O Lord God. Yes, Lord. We ask, O Lord God, na patuloy na bantayan mo ang kanilang mga puso, Panginoon, from burnout, frustrations, or self-doubt, Panginoon, and fear, O Lord God, at patuloy po, Panginoon, yung sustainability ng strength that comes from you, because you said, O Lord God, that the joy of the Lord is our strength. Samahan niyo po ako sa pananalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat, niluluwalhati ang iyong pangalan. Tunay kang dakila. Salamat po sa oras na ito sa aming pananalangin para sa mga asawa ng mga pastor. Salamat, Panginoon, sa iyong mga biyaya, pagpapala sa mga asawa ng pastor. Amin pong pinapanalangin ang bawat asawa ng pastor na mapuno sila ng pagmamahal, pagrespeto, pag-unawa, submission, understanding para po sa kanilang mga asawa na. Dalangin po namin, O Diyos, na maging daluyan sila ng pagpapala, maging source of encouragement sa mga anak mo, lingkod mo. Special calling para sa mga asawa ng pastor. Lord, i-bless niyo po sila. Alam namin that there are challenges, struggles, difficulties silang hinaharap. Right now, we are praying that your grace will be poured upon them, O God.
pagpalain niyo po sila sa kanilang ministeryo. Dalangin ko po aming Ama, kung meron man sa kanila may mga problema sa kalusugan, may problema sa relationship or sa kanilang mga anak, Lord, dalangin ko po. Bigyan niyo po sila ng katatagan, kapayapaan, and most especially we pray for healing. Lord, dalangin ko po, nawa ang kanilang pagmamahalan bilang mag-asawa will always be strong, will be in abundance, O God. Salamat sa kanilang ministeryo. Pagpalain niyo po sila sa kanilang buhay. Ito po ang aking dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Announcement po. We are on our 29th day sa ating daily online convergence. You may join us every 6 a.m. FB page ng PCEC or sa FB page ng 702 DZAS at 8 p.m. Encourage nyo po ang inyong mga pamilya, mga kaibigan to join us daily and to take photo na sila po ay nanonood sa ating pong daily convergence. Pwede nilang i-share kanilang mga picture on social media platform or even sa FB page ng PCEC. We are also inviting you and encouraging you to join us para po sa ating culmination date on February 28 sa ating prayer and fasting gathering na gagawin. So kung kayo po ay taga Metro Manila, you can also join us sa Green Hills Christian Fellowship. Again, February 28, 9 a.m. to 12 noon. Let us be together and united in celebrating the end of 40 days of prayer and fasting for the Philippines. Ating po alalahanin, may we all be an answer to our prayer for our country. May the healing of our land begin with us. God bless the Philippines. Maraming salamat po. Dinggin mo ang dasal ng bayan mo.